Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, and roll my breakfast cause I'm a hungry girl. I said shake, rattle and roll. 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 Well, you never do nothing to save your doggone soul. Your hair turned up so nice. Where are those treasures? Your hair turned up so nice. You look so warm, but your heart's as cold as ice. Everybody, shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. Well, you never do nothing to save your doggone soul. You sure like to ball. Good golly, Miss Molly, you sure like to ball. Oh, when you're rocking and rolling, can you hear your mama call? From the early, early morning till the early, early night, you can see Miss Molly rocking half of your life. Good golly, Miss Molly, you sure like to ball. Oh, when you're rocking and rolling, can you hear your mama call? Mama, Papa told me so, you better watch your step. If you see Miss Molly rocking half of your life, good golly, Miss Molly, you sure like to ball. Sir, Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Never knows what to do. I got a boy named Blue. Never knows what to do. Yeah, he's been to the east, he's been to the west, but he's the boy that I love best. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Ang may event sa mga araw. Pero ang ate ko ang Susan Roses dalawang buwan. Sasabunutan din kami. Ayaw niya akong pinapatamis sa kanya pagka matutulog na. Kaya ang nangyayari, ako naman sa amin, pagkasabi ng nanay ko, bakit hindi ang nakakatanda sa'yo, huwag kang sasagot, huwag mong aawayin. Kaya kahit pasinisipan, ang punti pa akong gumaganti. Yung pala, ngayon na-realize ko, hindi naman pala dapat yun. Dapat kumatigan. Kaya lang, nung nandito ako sa Manila at nakita ko unang-una ng personal si Amalia, humahalik ako, hindi ko maabot ang utubisi. Nagalit ako ngayon, nagsusunroses ako. Oo, ano na yung nagsusunroses ako? Sapagkat hindi sa ano ba umagay. Ang artista talaga, dapat marunong siyang makisama o marunong, o kailangan natin niya kung ano yung fan, yung kanyang mga tagahanga. Dahil sa mga tagahanga, kaya siya naging, naging Susan o Amalia o kung sino mo ibang artista. Maski sa amin hindi ma-review naman. Kailangan talaga ang tinignan yung mga fans. Yung mga fans ng araw kasi, talagang masyadong panahon. Talagang sobra akong magmahal. Good afternoon, Director Castro, and good afternoon, Mr. Honor. Bubuksan po natin ang ating floor sa pagkatadong ng ating mga estudyante. Ito po ang kagunahan na po sila. Please, can we have lights in the house? Yes, please. Shoot. Paano lang kayo? Sige, Iho. Magandang hapon po.
Louder, Wala louder. si Cassidy now. Bachelor of Fine Arts, major in advertising. Tinatanong ba niya? Itatanong ko lang po kung ano po ang kaibahan o pagkakaiba ng pelikulang nagawa niyo noon sa nagawa niyo ngayon. Ang kaibahan po ng pelikulang nagawa ko noong araw ay napakalaki ng pagkakaiba sapagkat noong araw yung mga pelikulang ginagawa ko ay ang isang LP o long playing album na nirecord ko ay nauubos sa isang pelikula. Wala kayong mapapanood kundi puro kantahan at walang istorya yung nagagawang pelikula. Kaya nga po nagbago ang isip ko na ang mga tao kailangan naman siguro ay mapanood kami ng may pelikula kaming pwedeng gawin na nakakapagbigay aliw o may istorya na at mensahe na ipaparating namin sa mga manonood. Bilang isang idol, bilang isang artista na tinitingala, sinasamba ng maraming tao mula noon hanggang ngayon, naranasan niyo po ba sa loob ng inyong sarili na mapagod sa industriya? Kasi may mga times po na malupit ang industriya, pilit kang binababa po, gano'n. Tapos pa kung naranasan niyo po yun, ano po yung nagpatuloy sa inyo para gawin pa rin po yung trabaho niyo bilang artista? Salamat. Ako po, hindi ko inisip na mag-artista. Tulad na sinabi ko kanina, pero napasok po ako sa pagiging artista. At nang ako ay mapasok sa pagiging artista, yung umpisa ay wala puro kantahan, kumita, kasi kailangan. Pero nung nagtagal, nararamdaman ko na hindi lang pala dapat bigyan ng isang pelikula yung mga tao ng kakanta ka lang o papalakpak lang sila sa sinehan dahil nagustuhan nila yung pinapanood nila. Pero dahil sa nag-umpisa yung pag-iisip ko ng kailangan pag nanood ng pelikula ang mga manonood ay paglabas nila mayroon silang pag-uusapan o iisipin na bakit nagaganito. Ibig sabihin, nabibigyan natin ng pagkakataon ng mapag-aralan yung pelikulang ginagawa o napapanood nila. Katulad ng kasi ang pelikulang napapanood, lalo na sa ngayon, kahit sa eskwelahan po ay pinag-uusapan na. At pati yung acting ng artista na napapanood nila ay pinag-aaralan na rin. Ay hindi lamang sa mga estudyante, kundi maging sa kapwa mga artista. Connect po siya doon sa kaninang nagtanong. Yung gusto ko pa itanong is, what can you advise po sa mga na-insecure kasi ang nagiging mindset po ng tao pag artista these days is maputi, matangkad, or gwapo, maganda. What can you advise ko na po yung ilalagay nilang, kumbaga magiging mindset nila para lalo pa nilang i-push yung pag-artista nila? Kung wala man po sila ng ganong physical. Talento sa pag-arte. Yan ang pinagkaiba sa akin. Kasi ganito po yun. Kahit na sabihin natin mistisa ka, maputi ka, napakaganda mo, talagang artistahin kang tao, pero at natanggap ka ng isang, sabihin natin producer, o kaya ng direktor, at pinaarte ka, at pagdating sa pag-arte, wala kang maipakita, baliwala ka rin. May po, kasi may mga nakikita rin ako dyan na mga pinapasok, ng napakainit na pagtanggap po sa pagkita ko, isang universidad, kaya mula sa pasasalamat. Sana po, pagka gusto niyo pa po ako makita, imbitahan niyo po uli ako. Hindi na ako kayo maghihintay ng taon. Talagang, kung ano yung sinagutan ko, talagang pupunta na po ako. Maraming salamat sa mga fans ko ng dito ngayon. Kayo pa rin po. At this point, I call to award our certificate and Ma'am Grace Sipin. The Certificate of Appreciation reads, FEU awards the Certificate of Appreciation to Nora Honor in recognition of her participation in ICON, the FEU Conversation Series, given this 18th day of August 2015 at the FEU Auditorium.
Tinatawagan ko din sina Professor George Cuevillas at Professor Manny Gonzales para sa kanilang sertipiko ng pagkilala at pasasalamat mula sa tanggapan ng larangan ng Filipino para sa kanyang mahalagang bahagi at ambag sa akademiya na nagsilbing hanguan ng kasanayan ng mga mag-aaral ng FEU sa paghubog ng karunungan at mapanuring pag-iisip sa piling disiplina at larangan. To our FEU community, another round of applause for the only superstar, Ms. Mara. Hello sa aming mga estudyante, mga klase. Di ba kayo? Ito, sabi, 10 lang.